Mga ka-confess, bago natin simulan ang wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Elena. Ang buhay ko ay tila isang pangarap para sa marami. Nakatira kami sa isang mansyon sa Corinthian Gardens sa Quezon City. Ang asawa ko, si Ricardo, ay isang matagumpay na negosyante. Gwapo, matalino, at higit sa lahat, sobrang mapagmahal. Wala akong mahihiling pa sa aspetong material. Ngunit Ate J, gaya ng sabi nila, ang tao ay likas na hindi makontento. Sa kabila ng karangyaan, unti-unting nanlamig ang aming pagsasama dahil sa sobrang pagiging abala ni Ricardo sa trabaho. Doon pumasok sa eksena si Mark, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Si Mark ang laging nandyan. Siya ang kausap ko kapag gabi na at wala pa si Ricardo. Siya ang kasama ko sa shopping, sa lunch, hanggang sa ang simpleng pagkakaibigan ay nauwi sa isang bawal na apoy. Isang apoy na alam naming pareho na susunog sa aming lahat, pero hindi namin magawang patayin. Naganap ang lahat noong ika-50 kaarawan ni Ricardo. Isang engranding selebrasyon ang binalak ko. Gusto kong ipakita sa buong mundo na kami ang power couple ng aming circle, kahit na sa loob-loob ko ay nadudurog na ako sa konsensya at takot. Maaga pa lang, abala na ang mga catering staff sa garden ng aming mansyon. Ang mga mamahaling bulaklak, ang mga crystal chandelier na nakasabit sa mga tent, at ang pinaka-prestihiyosong alak ay nakahanda na. Ngunit sa gitna ng kaabalahan, napansin ko ang kakaibang kilos ng aming kasambahay na si Inday. Si Inday ay 3 taon na sa amin. Tahimik siya, masipag, at akala ko ay tapat. Pero noong hapon na yon, habang nag-aayos ako sa harap ng salamin, pumasok siya sa silid ko nang hindi kumatok. Ma'am Elena, sabi niya, ang boses ay walang bakas ng paggalang na nakasanayan ko. Bakit, Inday? May problema ba sa labas? Tanong ko habang kinakabit ang aking diamond earrings. Lumapit siya sa akin at may inilapag na cellphone sa vanity mirror. Panoorin niyo po ito, ma'am. Baka gusto niyo ring ipakita kay Sir mamaya sa projector habang nagbi-birthday speech siya. Halos tumigil ang tibok ng puso ko. Sa screen ng cellphone, malinaw na malinaw ang kuha sa loob ng isang hotel room sa Tagaytay. Ako at si Mark. Ang mga tagpong akala namin ay kaming dalawa lang ang nakakaalam. Ang mga bawal na haplos, ang mga pangakong hindi dapat binitawan. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig kong tanong. Simple lang, ma'am. Alam niyo namang may sakit ang nanay ko sa probinsya. At itong mansyon niyo, punong-puno ng pera. Gusto ko ng 5 milyon, ma'am. Ngayong gabi rin, bago matapos ang party. Kung hindi, i-play natin ang special feature na ito sa harap ng mga bisita niyo. Banta ni Inday. Nagsimula ang party ng 7:00 ng gabi. Dumating ang mga politiko, mga sikat na socialite, at syempre, ang mga malalapit na kaibigan. Kasama na roon si Mark. Nakita ko si Mark na nakikipag-usap kay Ricardo. Nagtatawanan sila, nag-iinuman ng whiskey, napakagandang tignan. Ang mag-best friend. Pero sa tuwing magtatama ang paningin namin ni Mark, nakikita ko ang takot sa kanyang mga mata. Sinabihan ko na siya sa mensahe tungkol sa blackmail ni Inday. Elena, ang ganda mo ngayong gabi. Bati ni Ricardo sa akin habang inakbayan ako sa harap ng maraming tao. Hinalikan niya ako sa pisngi. Salamat sa lahat ng ito.
I'm the luckiest man alive. Ngumiti ako, pero ang ngiting yon ay tila isang maskara na malapit ng mabasag. Sa gilid ng aking mata, nakita ko si Inday na nakatayo malapit sa buffet table, hawak ang kanyang cellphone at nakatingin sa akin nang may mapanuyang ngiti. Senyas iyon na tumatakbo ang oras. Kinaladkad ko si Mark sa isang tahimik na sulok malapit sa pool area. Anong gagawin natin, Mark? 5 milyon ang hinihingi niya. Wala akong ganoong kalaking cash dito sa bahay at kung magwi-withdraw ako, malalaman ni Ricardo. Bulong ko, halos maiyak na. Hindi ko alam, Elena. Wala rin akong ganong kalaking pera na mailalabas agad-agad. Pero hindi pwedeng lumabas ang video na yan. Masisira ang career ko, ang pamilya ko, at lalong-lalo na si Ricardo. Papatayin tayo noon. Sagot ni Mark na nanginginig din ng kamay. Habang nagpapatuloy ang musika at sayawan sa labas, ipinatawag ko si Inday sa library sa second floor. Sumunod naman siya. Kampanteng-kampante. Inday, pakiusap. 1 milyon lang ang kaya kong ibigay ngayon. Ibibigay ko ang alahas ko, ang mga bag ko, pero huwag mo lang ilabas ang video. Pagmamakaawa ko. Tumawa lang si Inday. Ma'am, huwag niyo akong lokohin. Nakikita ko ang mga bank statement niyo. Kayang-kaya niyo ang 5 milyon. At si Sir Mark, balita ko ay kakabili lang ng bagong kondo. Huwag kayong madamot. Para rin naman ito sa katahimikan niyo. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mark. Ang mukha ay puno ng galit. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Inday. Pwede ka naming ipakulong sa pangingikil. Ipakulong? Sige, subukan nyo. Pero bago ako makarating sa presinto, kalat na sa social media ang skandal nyo. Sino ang mas lugi? Ako na mahirap lang? O kayong mga tinitingala sa lipunan? Sagot ni Inday na hindi natitinag. Sa baba, narinig namin ang boses ni Ricardo sa microphone. Good evening, everyone. I'd like to thank my beautiful wife, Elena, for this wonderful surprise. Ang bawat salita ni Ricardo ay parang saksak sa puso ko. Habang pinupuri niya ako sa harap ng lahat, ang katotohanan ng aking pagtataksil ay nakahanda ng sumabog. Hindi ko na alam kung paano tumakbo ang mga sumunod na minuto. Ang tanging alam ko lang, nagkaroon ng kaguluhan sa library. Sinubukan ni Mark na agawin ang cellphone ni Inday. Nagkaroon ng sakalan, ng tulakan. Ibigay mo sa akin yan, sigaw ni Mark. Hindi, bitawan niyo ako. Hiyaw ni Inday. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, nawala ng balanse si Inday. Tumama ang kanyang ulo sa kanto ng matigas na marble table ni Ricardo. Isang malakas na lagapak ang narinig ko, kasunod ng nakabibinging katahimikan. Dugo. Maraming dugo ang dumanak sa mamahaling carpet. Nanlaki ang mga mata namin ni Mark. Hindi na gumagalaw si Inday. Ang cellphone na hawak niya ay tumalsik sa ilalim ng sofa. Mark, anong nagawa natin? Bulong ko. Hindi ko sinasadya, Elena. Aksidente lang ang lahat. Nanginginig na sabi ni Mark. Pero bago pa kami makakilos para itago ang nangyari, bumukas ang pinto ng library. Doon nakatayo si Ricardo. Hawak ang isang baso ng alak. Ang mukha ay mula sa pagtataka hanggang sa matinding shock at galit. Hindi lang ang bangkay ni Inday ang nakita niya. Nakita niya rin ang cellphone na biglang nagnotifika. Ang wallpaper ay isang screenshot ng video namin ni Mark na naghahalikan. Ang gabi na dapat ay puno ng saya ay nauwi sa isang malagim na eksena. Hindi na nagawang manakit ni Ricardo. Sa halip, lumuha siya. Isang luhang mas masakit pa sa anumang sampal. Ang kanyang matalik na kaibigan at ang asawang itinuring niyang mundo ay nagtulong-tulong para durugin siya. Tumawag si Ricardo ng pulis. Hindi niya kami pinagtakpan. Ngayon, Ate Jay, sumusulat ako mula sa loob ng kulungan habang hinihintay ang sentensya sa kasong homicide at adultery. Si Mark ay nandoon din na wala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Si Ricardo, nag-file na siya ng annulment. Hindi na niya ako kinausap kailanman. Ang mansyon sa Corinthian Gardens ay ibinenta na niya dahil punong-puno na raw ito ng mga alaala ng panlilinlang. Ang aral na natutunan ko,
Ang apoy, gaano man kasarap sa simula, ay laging may dalang abo sa huli. Ang mga sikretong pilit nating itinatago ay laging nahahanap ang paraan para lumabas at madalas sa paraang hindi natin inaasahan at hindi natin kayang pigilan. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Isang kwentong punong-puno ng babala na ang katapatan ay pundasyon ng anumang relasyon at ang pagtataksil ay walang ibang patutunguhan kundi kapahamakan. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ni Elena. Ang buhay ay hindi laging tungkol sa kung ano ang nakikita sa labas, kundi ang linis ng ating kalooban at ang katapatan natin sa mga taong nagmamahal sa atin. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga bago nating confessions. I-follow nyo na rin kami sa aming Facebook page, ang Tagalog Wild Confession, para sa mas marami pang mga kwento at updates. Muli, ako ang inyong Ate J, nag-iiwan ng katagang, ang katotohanan ay pwedeng masakit, pero ang kasinungalingan ay nakakamatay. Hanggang sa muli, mga ka-confess, paalam.